Nanginginig ang kamay ng isang lalaking nasa katanghaliang gulang habang mahigpit na hawak ang kanyang cellphone. Sa screen, umilaw ang isang pangalan, Nanay. Kakaibang liwanag ang dulot ng mga letrang yon sa madilim na loob ng sasakyan. Sa isang iglap, tila naglaho ang 30 taon at ang mga alaala ng nakaraan ay bumuhos na parang tsunami. Pasensya na po, sir. Pwede ko po bang sagutin itong tawag? Magalang na tanong ng binatang driver mula sa unahan habang bahagyang lumingon. Sa hindi malamang dahilan, ang sigla ng kabataan sa kanyang boses ay may kung anong pumukaw sa puso ng lalaking pasahero sa likod. Sige, okay lang. Halos automatikong sagot niya. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa pangalan sa screen ng cellphone. Hello po, Nay. Si Miguel po ito. Isang magiliw na boses ang umalingaw-ngaw sa loob ng sasakyan. Opo, pauwi na po ako galing Pampanga. Inihatid ko lang po yung pasahero ko papuntang Maynila. Siguro po mga 1 oras pa at makakauwi na ako. Mula sa speaker, narinig ang boses ng isang babae. Miguel, anak, nag-iingat ka ba sa pagmamaneho? Ang layo niyan, nag-aalala si nanay sa'yo. Sa sandaling marinig ang boses na yon, halos maputol ang hininga ng lalaki sa likurang upuan. Kahit 30 taon na ang lumipas, hindi nagbago ang malinaw na tinig na yon. Ang boses na kahit pilitin niyang kalimutan ay hinding-hindi niya malilimutan. Ang boses ng babaeng minahal niya noong kanyang kabataan. Ang pangalang Pampanga ay nanatili sa kanyang isipan. Sa bayang yon, sila nagkakilala, nagsama sa maikling panahon ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. At doon din sila naghiwalay. Pati ang pangalang Aurora, na matagal na niyang ibinaon sa kaibuturan ng kanyang puso, ay isang mahalagang bahagi ng kanyang mga alaala. Ngunit sa sandaling ito, ang higit na nakapagpagulo sa kanya ay ang binatang driver sa kanyang harapan. Ang profile ng mukha nito na nasisinagan sa rearview mirror. Ang mga mata, ang paraan ng pagngiti, at maging ang magalang na pagyuko. Lahat ay pamilyar sa kanya sa isang paraang hindi maipaliwanag. Para siyang tumitingin sa isang salamin ng panahon, isang nakakagulat na pakiramdam na parang nakikita niya ang kanyang sarili 30 taon na ang nakalipas. Huwag po kayong mag-alala, Nay. Ligtas po akong magmamaneho. Malapit na po akong makauwi. Puno ng pagmamahal at pag-aaruga ang boses ni Miguel para sa kanyang ina. Nang matapos ang tawag, bumalik ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Tanging ang ugong ng makina habang binabagtas nila ang expressway ang maririnig. Naramdaman ng lalaki ang hindi pangkaraniwang bilis ng tibok ng kanyang puso. Ito ba ay isang simpleng pagkakataon lamang o mayroon ba talagang bagay na tinatawag na tadhana? Habang nakatuon sa pagmamaneho, paminsan-minsan ay sumusulyap si Miguel sa rearview mirror para tingnan ang kalagayan ng kanyang pasahero. Sir, okay lang po ba kayo? Medyo maputla po kayo? Oo. Ayos lang ako. Medyo napagod lang. Pilit na pinapakalma ng lalaki ang kanyang sarili. Galing po kayo sa Pampanga para sa trabaho? Sinimulan ni Miguel ang isang natural na usapan. Isang reunion. Matagal ko nang hindi nakikita ang mga kaibigan ko mula sa aking bayang Sinilangan. Sagot ng lalaki. Habang masusi niyang pinagmamasdan ang mukha ni Miguel. Ang ganda naman po niyan. Doon din po ako sa Pampanga ipinanganak at lumaki. Sabi ni Miguel. May maliit po kaming karinderya doon ni nanay. Kaming 2 lang po ang magkasama. Karinderya? Kumabog ang dibdib ng lalaki. Magaling magluto si Aurora, lalo na ang kanyang adobo na napakasarap. Hinding-hindi niya malilimutan ang lasa ng adobong manok na niluluto nito gamit ang isang espesyal na uri ng toyo. Hindi ba mahirap mag-isang magmaneho? Sanay na po. 3 taon na po ako sa trabahong ito sa gabi. Sa umaga, tumutulong po ako sa karinderya ni nanay at sa gabi, nagda-drive po ako. Gusto ko po kasing mabigyan ng maginhawang buhay si nanay. Sa mga salitang yon, tila nanikip ang dibdib ng lalaki. Ang sinseridad ng binatang ito, ang pagmamahal sa kanyang ina, lahat ay tumagos sa kanyang puso. Kasabay nito,
Isang nakakatakot na ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Sinubukan niyang kalkulahin ang edad. Kung si Miguel ay 29 na taong gulang, ibig sabihin ay ipinanganak siya noong 1995. Naghiwalay sila ni Aurora noong 1994. Kung sakaling nabuntis si Aurora pagkatapos mismo ng kanilang hiwalayan, ngunit imposible iyon. Kung nabuntis si Aurora, tiyak na sasabihin niya sa kanya, ganoon siyang klaseng tao. Gayunpaman, bakit ang mukha, kilos, at pananalita ng binatang ito ay nagdudulot sa kanya ng ganitong kakaibang pakiramdam ng pagiging malapit? May kasabihang, hindi maikakaila ang dugo, ngunit hindi niya akalaing maaaring magkatotoo ito. Mag-isa lang ba ang nanay mo sa pagpapatakbo ng karinderya? Maingat na tanong ng lalaki. Opo, mula pagkabata ko, siya na po ang mag-isang nagpalaki sa akin. Sigurado po akong napakahirap ng pinagdaanan niya. Paano ang tungkol sa tatay mo? Saglit na nag-atubili si Miguel. Hindi po masyadong nagkukwento si nanay tungkol sa tatay ko. Pero sabi niya, hindi naman daw po masamang tao. Sadyang hindi lang daw po sila para sa isa't isa. Lalong bumilis ang tibok ng puso ng lalaki. Posible kaya? Totoo kayang itong binata ay, anong pangalan ng nanay mo? Aurora po. Medyo simple lang po ang pangalan niya. Pero para sa akin, iyon na po ang pinakamagandang pangalan sa buong mundo. Para sa lalaki, tila huminto ang mundo. Aurora, Pampanga. At ang edad ng binatang ito, masyadong maraming pagkakatugma para maging isang simpleng pagkakataon lang. May 1 oras pa silang bibiyahe bago makarating sa Maynila. Sa loob ng 1 oras na yon, maaaring harapin niya ang pinakamahalagang katotohanan ng kanyang buhay. Posible kayang sa unang pagkakataon, nakakausap niya ang anak na hindi niya alam na mayroon siya sa loob ng 30 taon? Walang kamalay-malay si Miguel na nagpatuloy sa pagmamaneho. Napansin niyang biglang naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang pasahero sa rearview mirror. Ngunit hindi niya pa alam na ito na ang simula ng isang pangyayaring lubos na magpapabago sa kanyang buhay. Sa loob ng isang sasakyang tumatakbo sa kahabaan ng NLEX sa gabi, ang mga gulong ng tadhana ay dahan-dahang nagsimulang umikot. Ang sasakyan na minamaneho ni Seiji, isang pangalang matagal nang hindi ginagamit ng lalaki, ay patuloy na tumakbo ng maayos sa kahabaan ng North Luzon Expressway. Tahimik siyang nag-iisip sa likurang upuan. Maingat at matatag ang pagmamaneho ni Miguel. Halatang sanay na sa mahabang biyahe. Mukhang mahirap ang trabaho bilang grab driver, ano? Sinikap ni Seiji na ipagpatuloy ang usapan. Medyo po, pero masaya rin po kasi marami akong nakakausap na iba't ibang tao. Lalo na po sa mga malalayong biyahe tulad nito, minsan na ikukwento pa sa akin ng mga pasahero ang buhay nila. Walang bahid ng pagod sa boses ni Miguel. Sa halip, puno ito ng positibong enerhiya. Sinimulang balikan ni Seiji ang mga alaala. Ang tagsibol ng 1994 sa campus ng Universidad ng Pilipinas, kung saan una niyang nakilala si Aurora. Estudyante ito ng panitikan at palaging nasa silid-aklatan, nagbabasa. Siya naman ay nasa economics, nangangarap na magtrabaho sa isang malaking kumpanya sa Makati. Nagkakilala sila sa isang university fair. Sumali si Aurora sa isang poetry reading at sa isang iglap. Nabihag siya ng kanyang magandang boses. Nagsimula ang kanilang relasyon at nagpakasal sila pagkatapos ng kanilang pag-aaral. Ngunit agad lumitaw ang pagkakaiba sa kanilang mga pananaw. Hinangad ni Seiji ang tagumpay sa Maynila, habang ninais ni Aurora ang isang tahimik na buhay sa kanyang bayang Sinilangan. Para sa kanya, ang Pampanga ay isang panimulang punto lamang, ngunit para kay Aurora, ito ang lugar na dapat niyang uwian. Ang kanilang 8 buwang pagsasama ay nagtapos sa masakit, na katotohanang hindi tugma ang kanilang mga pangarap. Magaling bang magluto ang nanay mo? Maingat na nagtanong muli si Seiji. Opo, sobrang galing. Lalo na po ang adobo niya. May espesyal siyang toyo na ginagamit. Sikat po yun sa mga customer namin at marami na po kaming suki. Espesyal na toyo. Nanikip ang dibdib ni Seiji. Iyon ang paboritong brand ni Aurora. Noong sila pa,
Madalas siyang bumibili noon para iregalo sa kanya. Gamit iyon, nagluluto si Aurora ng adobo at madalas nilang kinakain yon habang namamasyal sa Tagaytay. Napakabuting ina niya. Bahagyang nanginginig ang boses ni Seiji. Totoo po, pinalaki niya akong mag-isa habang pinapatakbo ang karinderya. Minsan naiisip ko, baka mas naging madali ang buhay niya kung iba ang pinili niya. Mukhang may mga nag-alok din sa kanya ng kasal, pero tinanggihan niya raw lahat. Naghalo-halo ang emosyon sa puso ni Seiji. Mag-isang pinalaki ni Aurora si Miguel? Bakit hindi siya nito kinontak? Kung totoo ngang anak niya si Miguel, halos 30 taon niyang pinasa ng responsibilidad na yon ng mag-isa. May alam ka ba tungkol sa tatay mo? Lakas loob na tanong ni Seiji. Nag-atubili si Miguel. Hindi po gaanong detalyado ang alam ko. Sabi ni nanay, hindi naman daw masamang tao ang tatay ko. Sadyang hindi lang sila nagkaintindihan sa tamang panahon. Sabi niya, lahat naman tayo ay hindi perpekto noong bata pa at nakakagawa ng pagkakamali. Kaya hindi ko raw dapat itanim sa isip ko ang galit. Mga salitang tunay na nagmula kay Aurora. Palagi niyang pinipili na magtiis kaysa magtanim ng sama ng loob. Dati, naiinis si Seiji sa ugaling iyon ni Aurora. Ngunit ngayon, masakit niyang naiintindihan ang kabutihan ng kanyang puso. Ang mga tanawin sa labas ng bintana ay unti-unting nagiging mas urbano. Palapit na sila sa Maynila. Naramdaman ni Seiji na kailangan na niyang magdesisyon. Aalis ba siya ng walang imik o magkakaroon siya ng lakas ng loob na alamin ang katotohanan? Ilang taon na ang nanay mo? 53 taong gulang po. Ipinanganak noong 1971. Perpektong tugma ang kalkulasyon. Kasing edad niya, si Aurora. Naramdaman ni Seiji ang panginginig ng kanyang mga kamay. Saan sa Pampanga ang karinderya ninyo? Malapit po sa bayan. Maliit lang po ang pwesto namin, pero mahal po kami ng mga taga roon. Ang pangalan po ng karinderya ay Kusina ni Aurora. Maging ang pangalan ng kainan ay pangalan niya. Halos hindi makahinga si Seiji. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang konklusyon. Habang nagmamaneho, patuloy na tinitingnan ni Miguel ang kanyang pasahero sa rearview mirror. Nagsimula ito bilang isang ordinaryong usapan, ngunit unti-unti, naging mas personal ang mga tanong at naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang pasahero. May nasabi ba siyang hindi maganda? Pasensya na po, sir. May nasabi po ba akong hindi maganda? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Wala. Napaka-interesante ng kwento mo. Pilit na pinapanatili ni Seiji ang kanyang kahinahunan. Mukhang napakaganda ng relasyon ninyo ng nanay mo. Opo, ipinagmamalaki ko po si nanay. Sigurado akong nahirapan siyang palakihin akong mag-isa. Pero kahit minsan, hindi ko siya narinig na magreklamo. Sa halip, sinasabi niya na dahil sa akin, nagkakaroon siya ng lakas para magpatuloy. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata ni Seiji. Kung totoo ngang anak niya si Miguel, gaano kalaking paghihirap ang pinagdaanan ni Aurora nang mag-isa. At ang binatang ito, napakabuti ng kanyang paglaki. Pumasok na ang sasakyan sa Balintawak at natanaw na ang mga ilaw ng Maynila. Mga 30 minuto na lang at makakarating na sila. Nahaharap si Seiji sa pinakamahalagang desisyon ng kanyang buhay. Kung totoong may tadhana, marahil ang gabing ito ang patunay. Ang pamilyang nawala sa kanya 30 taon na ang nakalipas ay tila muling magtatagpo sa loob ng iisang sasakyan. Bumigat ang hangin sa loob ng sasakyan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, halos sigurado na si Seiji, ngunit kailangan pa rin niya ng huling kumpirmasyon. Ang binata bang ito ay tunay niyang anak o lahat ng ito ay isang malaking pagkakataon lamang? Miguel, pasensya na sa tanong, pero kailan ang kaarawan mo? Nanginginig ang boses na tanong ni Seiji. Sa December 15 po, magti-30 na po ako. Walang kamalay-malay na sagot ni Miguel. Nagsimulang magkalkula si Seiji sa kanyang isipan. Naghiwalay sila noong Abril ng 1994, pagkatapos ng halos 8 buwan Disyembre. Kung nalaman ni Aurora na buntis siya bago o pagkatapos mismo ng kanilang hiwalayan, perpektong tumutugma ang panahon. Kahit nanginginig ang mga kamay, sinubukan ni Seiji na manatiling kalmado.
Ngunit sa loob-loob niya, may nararamdaman siyang gumuguho. Sa loob ng 29 na taon, posible palang meron siyang anak at nabuhay siya nang hindi man lang ito nalalaman. Nakatuon si Miguel sa pagmamaneho, ngunit hindi niya maiwasang mag-alala sa kalagayan ng kanyang pasahero. Ang mga tanong nito ay unti-unting naging mas personal at nagbago na rin ang tono ng kanyang pananalita. Masyado na yata niyang naibahagi ang tungkol sa kanyang buhay? Sir, sigurado po kayong okay lang kayo? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Oo, ayos lang. May naalala lang ako sa nakaraan. Hirap na sagot ni Seiji. Pumasok na ang sasakyan sa EDSA. At bumungad sa kanila ang mga ilaw ng gabi sa Maynila. Habang dumadaloy ang mga ilaw ng neon sa bintana, ang isip ni Seiji ay naglalakbay sa pagitan ng nakaraan at kasalukuyan. Malinaw na bumalik sa kanyang alaala ang araw ng kanilang paghihiwalay noong tagsibol ng 1994. Sa maliit na apartment sa Pampanga, nagkaroon sila ng huling pag-uusap ni Aurora. Pareho silang umiiyak, ngunit napagkasunduan nilang hindi na sila maaring magsama pa. Gusto mong magtagumpay sa Maynila, Seiji? Ako naman, gusto ko lang ng tahimik na buhay dito. Dapat na tayong maglakad sa magkaibang landas. Ang mga salitang yun ni Aurora ay nananatili pa rin sa kanyang pandinig. Palagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba. Mas inuuna niya ang pangarap ng iba kaysa sa sarili niyang damdamin. Kung nalaman lang ni Seiji noon na buntis si Aurora, ano kaya ang ginawa niya? Tatalikuran ba niya ang kanyang pangarap sa Maynila para manatili sa Pampanga para sa kanyang pamilya? O susubukan niyang buuin ang isang pamilya dahil lang sa responsibilidad na maaaring maging sanhi ng kalungkutan para sa lahat? Anong klaseng tao ang nanay mo noon? Sinadya ni Seiji na gamitin ang salitang noon para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Mabait po at matatag. Noong bata po ako, tinutukso ako ng ibang mga bata dahil wala akong tatay. Sabi ni nanay, iba-iba ang anyo ng pamilya, anak. Ang mahalaga ay ang pagmamahal at pag-aalaga natin sa isa't isa. Puno ng malalim na pagmamahal at paggalang para sa kanyang ina ang boses ni Miguel. May naikwento ba siya tungkol sa tatay mo? Minsan po, nakatingin siya sa malayo at bumubulong. Kumusta na kaya siya? Sana masaya siya ngayon. Hindi po siya mukhang nagagalit. Sa halip, parang nag-aalala pa siya. Nanikip ang dibdib ni Seiji. Hindi pala siya kinamumuhian ni Aurora. Sa katunayan, iniisip pa rin pala siya nito. Kung sakaling magpakita ang tatay mo, anong gagawin mo? Lakas loob na tanong ni Seiji. Nag-isip sandali si Miguel bago sumagot. Sa totoo lang po, halo ang nararamdaman ko. May bahagi sa akin na nagtatanong kung bakit niya kami iniwan. Pero tulad ng itinuro ni nanay, lahat ng tao ay may kani-kaniyang dahilan. Kung magkikita kami, gusto ko munang pakinggan ang kanyang panig. Sa mga salitang yon, hindi na napigilan ni Seiji ang kanyang mga luha. Gaano kahinog ang pag-iisip ng binatang ito? Sa kanyang edad na 29, hindi niya maiwasang humanga sa kabutihan ng kanyang pagkatao. Napakabuti ng iyong pananaw, nanginginig na sabi ni Seiji. Dahil po iyon sa pagpapalaki ni nanay, itinuro niya sa akin na mas mahalagang subukang umunawa kaysa magtanim ng galit. Malapit na sila sa kanilang destinasyon. Kailangan na ni Seiji na magpasya. Mananahimik na lang ba siya at aalis? O aaminin niya ang katotohanan? Si Miguel naman ay nakaramdam din ng kakaibang koneksyon sa pasaherong ito. Kahit ngayon lang sila nagkakilala, mayroon siyang pakiramdam ng kapanatagan na para bang isang kapamilya ang kanyang kausap. Isang init na tila muling nakasama ang isang kamag-anak na matagal nang nawalay. Sir, malapit na po tayo. Pwede ko po bang makuha ang eksaktong address? Habang sinasabi ni Seiji ang address, inihanda na niya ang kanyang sarili. Ang gabing ito ay maaaring maging simula ng malaking pagbabago sa kanyang buhay. Isang kutob ang bumalot sa kanyang puso. Sa loob ng sasakyang tumatakbo sa gabi ng Maynila, ang isang makasaysayang pagtatagpo na lumampas sa 30 taon ay tahimik na papalapit sa kasukdulan nito. Nang pumasok ang sasakyan sa isang marangyang subdivision sa Makati, buo na ang desisyon ni Seiji.
Hindi na niya kayang magpanggap pa. Kung ang binatang ito ay tunay niyang anak, dumating na ang oras upang punan ang 30 taong pagkukulang. Miguel, pasensya na. Pero maaari ba akong humingi ng kaunting oras? Mayroon akong importanteng sasabihin sa'yo. Nanginginig ang boses ni Seiji. Opo, syempre po. Ititigil ko po tayo sa isang tahimik na lugar. Sagot ni Miguel na nahalata na ang seryosong kalagayan ng kanyang pasahero. Itinabi niya ang sasakyan sa parking lot ng isang kalapit na parke. Bumaba sila ng sasakyan at naupo sa isang bench, magkaharap. Ang parke ay nababalot ng katahimikan ng hating gabi at tanging ang ilaw mula sa poste ang nagsisilbing liwanag sa kanila. Huminga ng malalim si Seiji bago magsalita. Una sa lahat, magpapakilala ako. Ang pangalan ko ay Seiji. Seiji po? Inulit ni Miguel ang pangalan. Tila pamilyar ang tunog nito. Miguel, ang mga sasabihin ko ay maaring ikagulat mo. Pero sa tingin ko, kailangan mong malaman ang katotohanan. Hinigpitan ni Seiji ang kanyang mga kamay. 30 taon na ang nakalipas, ikinasal ako sa isang babaeng nagngangalang Aurora. Nagbago ang ekspresyon ni Miguel nang marinig ang pangalan ng kanyang ina. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Natapos ang pagsasama namin pagkatapos ng 8 buwan dahil sa pagkakaiba ng aming mga pangarap. Napagdesisyonan naming tahakin ang magkaibang landas. Ako ay nagsimula ng negosyo dito sa Maynila at si Aurora ay nanatili sa Pampanga. Unti-unting humina ang boses ni Seiji. Imposible. Nawalan ng salita si Miguel. Pagkatapos ng aming hiwalayan, hindi na kami nag-usap pa. At hanggang ngayon, wala akong kaalam-alam sa iyong pag-iral. Naging garalgal ang boses ni Seiji. Kung nalaman ko lang, sana'y naging iba ang lahat. Tumayo si Miguel, lumakad ng ilang hakbang, at muling hinarap si Seiji. Kung ganoon, ikaw ang aking... Oh, malamang ako ang iyong ama. Isang mahabang katahimikan ang namagitan. Tumingala si Miguel sa buwan, sinusubukang tanggapin ang katotohanan. Ang amang hinanap niya sa loob ng 29 na taon ay magpapakita sa ganitong paraan. Bakit hindi sinabi sa akin ni nanay? Mahinang tanong ni Miguel. Sa tingin ko, iyon ang desisyon na gagawin talaga ni Aurora. Mula noon, ayaw niyang maging pabigat sa iba. Siguro, ayaw niyang bumalik ako dahil lang sa obligasyon. Bumalik si Miguel sa bench at naupo muli sa tabi ni Seiji. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ang sasabihin, pero hindi ako galit. Naiintindihan ko ang desisyon ni nanay. Nagulat si Seiji sa hinog na reaksyon ng kanyang anak. Napakabuti ng pagpapalaki sa iyo dahil iyan sa iyong ina. Itinuro niya sa akin na mas mahalaga ang pag-unawa kaysa sa pagkamuhi. Tinitigan ni Miguel ang kanyang ama. Siguradong nahirapan ka rin, hindi ba? Ang mabuhay ng 30 taon na hindi alam ang pagkakaroon ng pamilya ay siguradong masakit. Sa mga salitang yon, lubos na naantig si Seiji. Ang binatang ito, na biktima sa sitwasyon, ay nag-aalala pa rin para sa kanya na siyang nagkasala. Nagtagumpay ako. Nakuha ko ang pera at posisyon, pero palagi kong nararamdaman na may kulang. Ngayon, alam ko na ang sagot. Pamilya pala. Pinunasan ni Seiji ang kanyang mga luha. Gusto mo bang makita si nanay? Tanong ni Miguel. Siyempre, pero baka ayaw na niya akong makita. Masyadong mahaba ang 30 taon. Hindi po totoo iyan. Hanggang ngayon, nag-aalala pa rin siya sa'yo. Minsan, naririnig ko siyang bumubulong. Sana masaya siya ngayon. Gumaan ang pakiramdam ni Seiji. Iniisip pa rin pala siya ni Aurora. Pero baka hindi magandang bigla na lang akong magpakita. Pwede bang ikaw muna ang magsabi kay Aurora na ako ang iyong ama? Sige po. Pero bago yon, may isa po akong tanong. Naging seryoso ang mukha ni Miguel. Kung nalaman ninyo ang tungkol sa akin 30 taon na ang nakalipas, babalik po ba talaga kayo? Agad na sumagot si Seiji. Walang duda, babalik ako. Ang tagumpay sa Maynila ay walang halaga kumpara sa pamilya. Ngayon ko lang yan. Lubusang naintindihan. Tinitigan ni Miguel ang mga mata ng kanyang ama at nakita niya ang katotohanan sa mga salita nito. Sige po, kakausapin ko si nanay. Muli silang sumakay sa sasakyan. Ngayon,
bilang mag-ama. Pagkatapos ng mahabang 30 taon, ang unang hakbang para sa muling pagsasama ng isang pamilya ay nagawa na. Sa tahimik na gabi ng Makati, isang bagong kabanata ang magsisimula. Makalipas ang isang linggo, tumawag si Miguel kay Seiji. Ang pakikipag-usap niya sa kanyang ina ay naging mas komplikado kaysa sa inaasahan. Ano ang naging reaksyon niya? Puno ng pag-aalalang tanong ni Seiji. Noong una po, nagulat siya. Tapos, matagal siyang nanahimik. Pagkatapos noon, nagsimula siyang umiyak. Malungkot din ang boses ni Miguel. Akala po ni nanay, may sarili na kayong pamilya ngayon. Binata pa rin ako. Sa loob ng 30 taon, nanatili akong mag-isa. Agad na sagot ni Seiji. Nang sabihin ko po iyon, lalo siyang naiyak. Sabi niya, gusto niya rin daw sanang maging masaya ka. Nanikip ang dibdib ni Seiji. Hanggang ngayon, ang kaligayahan pa rin niya ang ninanais ni Aurora. Pumayag po si nanay na makipagkita, pero meron siyang kondisyon. Maingat na pagpapatuloy ni Miguel. Gusto niya munang magkita kayo bilang magkaibigan. Hindi raw maaring basta na lang bumalik sa dati. Siyempre, susundin ko ang gusto niya. Nagkasundo silang magkita sa isang maliit na kapihan malapit sa bayan ng Pampanga sa linggo ng hapon. Mula umaga, kinakabahan na si Seiji. Ano ang isusuot niya? Ano ang sasabihin niya? Lahat ay hindi niya alam. Sa huli, pinili niya ang isang simpleng kasuotan. Isang navy blue na sweater at gray na slacks. Bumili siya ng 3 tangkay ng dilaw na rosas sa isang flower shop. Iyon ang paboritong bulaklak ni Aurora noon. Pagdating niya sa kapihan, naghihintay na si Miguel. Malapit na po si nanay. Medyo kinakabahan din po yata. Naramdaman din ni Seiji ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Binago ng 30 taon ang kanyang itsura, ngunit ang magiliw na mga mata at eleganteng tindig ay hindi nagbago. Aurora, tumayo si Seiji. Seiji! Tinitigan din siya ni Aurora. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Si Miguel ang bumasag nito. Maupo po kayo, Nay. Ito po si Seiji. Naupo si Aurora sa tabi ng kanyang anak at umupo naman si Seiji sa kabilang panig. Inabot ni Seiji ang mga dilaw na rosas. Ito ang paborito mong bulaklak noon. Habang tinatanggap ni Aurora ang mga bulaklak, tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Naaalala mo pa pala, hindi ako nakalimot. Walang anumang bagay tungkol sa iyo ang nakalimutan ko. Sa tahimik na kapaligiran ng kapihan, nagsimula ang kanilang pag-uusap pagkatapos ng 30 taon. Narinig ko kay Miguel, mag-isa ka pa rin daw hanggang na ngayon. Nagsalita si Aurora. Oo, hindi ko naisip na magpakasal sa iba. Tapat na sagot ni Seiji. Bakit? Sa isang matagumpay na tulad mo, siguradong marami kang nakilalang iba. Dahil wala akong nakilalang hihigit sa iyo, Aurora. Ayaw kong ikumpara sila sa iyo, pero hindi kita makalimutan. Isang komplikadong ekspresyon ang gumuhit sa mukha ni Aurora. Ganon din ako. May ilang beses na inalok ako ng kasal, pero tinanggihan ko lahat. Tahimik na nakikinig si Miguel sa usapan ng kanyang mga magulang. Malinaw na mahal pa rin nila ang isa't isa. Aurora, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Miguel? Marahang tanong ni Seiji. Ayokong maging pabigat sa'yo. Naisip ko na walang magiging masaya kung babalik ka lang dahil sa obligasyon. Kung nalaman ko lang, agad akong babalik. Ang tagumpay sa Maynila ay walang kahulugan kumpara sa pamilya. Pero noon, desidido kang abutin ang iyong mga pangarap. Naisip ko na wala akong karapatang humadlang doon. Tumayo si Seiji at lumuhod sa harap ni Aurora. Sa loob ng 30 taon, patawarin mo ako. Patawad dahil iniwan ko kayong mag-ina. Seiji, tumayo ka. Nakatingin ang mga tao. Natatarantang sabi ni Aurora. Hindi ako tatayo hanggat hindi mo ako pinapatawad. Inilagay ni Miguel ang kanyang kamay sa balikat ng ama. Itay, tumayo na po kayo. Hindi po galit si nanay. Umiiyak ding nagsalita si Aurora. Ako rin ay may kasalanan. Dapat sinabi ko sa'yo. Nagyakapan silang tatlo, ibinabahagi ang sakit at hindi pagkakaunawaan ng 30 taon.
Ang ibang mga customer sa kapihan ay mainit na pinanood ang muling pagsasama ng pamilya. Mula sa araw na yon, nagsimula ang isang bagong relasyon. Linggo-linggo, bumibisita si Seiji sa Pampanga at tumutulong sa tindahan ni Aurora. Unti-unti, silang tatlo ay nagiging isang tunay na pamilya. Lumipas ang 3 buwan at unti-unting lumalim ang relasyon ni Seiji at Aurora. Tuwing katapusan ng linggo, bumibisita si Seiji sa Pampanga para tumulong sa kusina ni Aurora. Ang kanilang mga usapan, na noong unay alanganin, ay naging mas natural na. Isang linggo ng hapon, nang mahina ang tao sa tindahan, tinanong ni Aurora si Seiji. Seiji, may isang bagay akong gustong itanong. Alam mo ba ang tungkol sa perang ipinapadala sa aking bank account buwan-buwan sa loob ng 12 taon? Umiling si Seiji. Wala akong kaalam-alam. Mayroon bang tumutulong sa'yo? Hindi nagpakilala. Nagsimula ito noong papasok na si Miguel sa high school. Dahil doon, napag-aral ko si Miguel sa kolehiyo. Komplikado ang ekspresyon ni Aurora. Nag-isip din si Miguel. Nagtataka rin po ako noon. Pero dahil tinatanggap ni nanay, naisip kong may dahilan siya. Napaisip si Seiji. Magkano ang halaga? Iba-iba bawat buwan, pero nasa pagitan ng 10,000 hanggang 30,000 piso. Ang nagpapadala ay mula sa isang bangko sa Maynila. Bukod doon, wala nang ibang impormasyon. Mula sa Maynila, kumunot ang noo ni Seiji. Baka ang nanay ko. Ang iyong ina? Nagulat si Aurora. Pumanaw na siya 5 taon na ang nakalipas, pero noong nabubuhay pa siya, may mga hindi maipaliwanag na gastos sa aming budget. Kahit tanungin ko ang aming accountant, sinasabi lang niyang utos yun ni Mama at hindi niya maibigay ang detalye. Umuwi si Seiji sa kanilang lumang bahay para halongkatin ang mga gamit ng kanyang ina. Sa ilalim ng isang lumang aparador, natagpuan niya ang talaarawan nito. Habang binubuklat ang mga pahina, isang entry mula sa tagsibol ng 2012 ang nakakuha ng kanyang pansin. Nakita ko sa istasyon ng bus sa Pampanga ang isang binatang kamukhang-kamukha ni Seiji. Ang mga matang yon, ang ngiting yon, walang duda. Kailangan kong alamin. Habang nagpapatuloy sa pagbabasa, natuklasan niyang nalaman ng kanyang ina ang tungkol kina Aurora at Miguel at nagsimula itong magpadala ng tulong ng palihim. Hindi alam ni Seiji na may anak siya. Hindi ko makita ang aking anak o apo. Ang sitwasyong ito ay responsibilidad ko rin. Ang tanging magagawa ko ay suportahan sila sa pinansyal. Sa huling pahina, nakasulat, napakabuti ng pagpapalaki ni Aurora sa kanyang anak. Si Miguel ay lumaking isang mabait at masipag na binata. Ipinagdarasal ko na balang araw, muling magkikita ang aming pamilya. Hanggang sa araw na yon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Dala ang talaarawan, bumalik si Seiji sa Pampanga. Nang ipakita niya ito kina Aurora at Miguel, pareho silang natulala. Ang iyong ina, umiyak si Aurora. Ang iyong ina pala ang tumutulong sa amin sa lahat ng panahong ito. Itinuring pala niya kayong tunay na pamilya. Napuno rin ng emosyon ang dibdib ni Seiji. Mahinang nagsalita si Miguel. Gusto kong magpasalamat kay Lola at gusto kong humingi ng tawad dahil sa amin napawalay ka sa kanya. Huwag mong sabihin yan. Inilagay ni Seiji ang kamay sa balikat ng anak. Masaya si Mama na tulungan kayo. Ang hiling niya ay maging masaya kayo. Noong weekend na yon, sabay-sabay silang tatlong dumalaw sa puntod ng ina ni Seiji. Sa harap ng puntod, sa unang pagkakataon, ay bumati si Miguel sa kanyang lola. Lola, si Miguel po ito. Pasensya na po kung ngayon lang. Gusto ko pong magpasalamat. Salamat po sa pagpapaaral sa akin sa kolehiyo at sa pagsuporta kay nanay. Yumuko rin ng malalim si Aurora sa puntod. Maraming salamat po. Ang inyong anak ay lumaking isang napakabuting tao. Mula ngayon, kami na po bilang isang pamilya ang magtutulungan. Pauwi mula sa sementeryo, sa unang pagkakataon ay naramdaman nilang tatlo na sila ay isang tunay na pamilya. Muling naramdaman ni Seiji ang lalim ng pagmamahal ng kanyang ina, habang si Aurora ay nakaramdam ng ginhawa na nasagot na ang matagal na niyang tanong.
Si Miguel naman ay naantig na malaman na napakaraming taong nagmamahal sa kanya. Nay, Tay, biglang nagsalita si Miguel. Pwede po ba tayong maging isang tunay na pamilya? Nagkatinginan sina Aurora at Seiji. Wala nang pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Pagkatapos ng 30 mahabang taon, ang isang pamilya ay muling magiging isa. Ang pagmamahal ng isang ina at lola ang nagdugtong sa kanilang mga puso. Isang big kiss na hindi na muling mapuputol. Isang bagong buhay para sa kanilang tatlo ang tahimik na nagsisimula. Makalipas ang kalahating taon, dumating ang panahon ng pamumulaklak. Habang ang mga bulaklak ng Nara ay nagkalat sa bayan ng Pampanga, ang tatlo ay haharap sa isang bagong kabanata ng kanilang buhay. Nagpasya si Seiji na ayusin ang kanyang mga negosyo sa Maynila at lumipat na sa Pampanga. Ang tagumpay na hinanap niya 30 taon na ang nakalipas ay nakamit na niya. Ngunit ngayon, alam na niya na may mas mahalaga pa roon. Tay, sigurado po ba kayong lilipat dito sa Pampanga? Nag-aalalang tanong ni Miguel. Paano na po ang trabaho ninyo sa Maynila? Ayos lang yun. Sa panahon ngayon, kahit saan ka man, pwedeng magtrabaho. Mas gusto kong mapalapit sa aking pamilya. Ngumiti si Seiji. Halo rin ang damdamin ni Aurora. Pasensya ka na, Seiji, at binago namin ang buhay mo. Kayo ang nagpabago nito para sa mas mabuti. Marahang hinawakan ni Seiji ang kanyang kamay. 30 taon na ang nakalipas, umalis ako para hanapin ang tagumpay sa Maynila. Ngunit ang tunay na tagumpay pala ay ang makasama ang pamilya. Nang hapong iyon, binisita nilang tatlo ang isang lumang simbahan sa Betis. Ito ang lugar kung saan unang nag-date sina Seiji at Aurora 30 taon na ang nakalipas. Naaalala mo ba? Tanong ni Seiji habang nakatingin sa matatandang puno ng akasya. Siyempre, dito ka nagpropose sa akin. Malalim ang kahulugan sa boses ni Aurora. Sa unang pagkakataon, narinig ni Miguel ang kwento ng kabataan ng kanyang mga magulang. Dito po? Oo, kasagsagan ng pamumulaklak noon. Tumawa si Aurora. Kinakabahan si Seiji at hindi makapagsalita. Ngayon, iba na. Lumuhod si Seiji. Aurora, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon na makasama ka habang buhay? Ngayon, bilang isang pamilya, tayong tatlo. Namuo ang luha sa mga mata ni Aurora. Oo, buong puso kong tinatanggap. Pinanood ni Miguel ang kanyang mga magulang na may malalim na emosyon. Naisip niya na ang kanyang pag-iral ay hindi naging dahilan ng kanilang paghihiwalay, kundi ang naging daan para sila ay muling magkaisa. Ang kanilang kasal ay simple at dinaluhan lamang ng malalapit na kaibigan. Si Miguel ang nagsilbing MC at naging isang napaka-espesyal na seremonya iyon. Taynay, pagkatapos ng 30 taon, tayo na ay isang tunay na pamilya. Mula ngayon, suportahan natin ang isa't isa habang tinatahak ang bagong yugto ng ating buhay. Magkahawak kamay sina Seiji at Aurora at taimtim na tumango. Ang sakit ng nakaraan at ang mahabang panahon ng pagkakawalay, lahat ay tila nangyari para sa sandaling ito. Pagkatapos ng seremonya, bumalik silang tatlo sa kusina ni Aurora. Sa mungkahi ni Seiji, napagdesisyunan nilang palakihin ang tindahan. Sa bagong signboard, nakasulat, Aurora's Eatery, Panlasang Pamilya. Ito na ang simula ng ating bagong buhay, sabi ni Aurora. At sana, maging isang mainit na tahanan din ito para sa mga tao sa ating komunidad. Sagot ni Seiji. Nang gumabi, naghapunan silang tatlo sa isang maliit na mesa sa likod ng tindahan. Simpleng kanin, sinigang na ginawa ni Aurora, inihaw na liyempo na binili ni Miguel, at isang bote ng alak na dala ni Seiji. Isang simpleng salusalo, ngunit puno ng kaligayahan. Tay, nagsalita si Miguel, ipagpapatuloy ko po ang pagiging Grab driver. Dahil sa trabahong ito, nagkita tayo noong gabing iyon. Nagsimula akong maniwala sa tadhana. Napakagandang ideya, pero huwag mong pababayaan ang iyong sarili. Iginalang ni Seiji ang desisyon ng anak. Nay, bumaling naman si Miguel kay Aurora. Maraming salamat po sa pagpapalaki sa akin ng mag-isa. At salamat po sa pagtuturo sa akin na huwag magtanim ng galit kay Itay. Pinunasan ni Aurora ang kanyang luha.
Anak, ang makita kang lumaki ng ganito kabuti ang nag-iisang kaligayahan ni nanay. Tiningnan ni Seiji ang kanyang pamilya at nagpasalamat mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ang pagmamahal ng kanyang ina, ang pagtitiis ni Aurora, ang kabaitan ni Miguel, at ang kanilang makasaysayang pagkikita, lahat ay nag-ambag sa sandaling ito. Mukhang araw-araw ay magiging isang bagong pagtuklas para sa atin. Ngumiti si Seiji. Oo, sabay na sagot ni na Aurora at Miguel. Habang ang mga talulot ng bulaklak ay nililipad ng hangin, tahimik na nagsimula ang bagong buhay ng tatlo. Hindi na maibabalik ang nawalang panahon, ngunit ang determinasyon na pahalagahan ang bawat sandali sa hinaharap ang nagbuklod sa kanilang mga puso. Isang taon na ang nakalipas, tagsibol muli. Ang Aurora's Eatery ay naging isang paboritong lugar na sa kanilang komunidad. Ang loob ng kainan ay palaging puno ng tawanan ng mga suki at ramdamang init ng isang masayang tahanan. Naging pang-araw-araw na gawain ni Seiji ang gumising ng alas 5 ng umaga para tulungan si Aurora sa paghahanda. Isang payapa at makabuluhang buhay, malayong malayo sa kanyang abalang buhay noon sa Maynila. Magandang umaga po, sabi ni Miguel. Kararating lang mula sa kanyang night shift bilang Grab driver. Welcome back, anak. Kumusta ang biyahe? Sinalubong ni Aurora ang anak. Mababait po ang mga naging pasahero ko, galing Pampanga hanggang Bulacan. Pero marami po silang naikwento sa akin. Walang bakas ng pagod si Miguel. Sa halip, puno siya ng sigla. Tinitigan ni Seiji ang kanyang anak habang nagtitimpla ng kape. Patuloy pa rin si Miguel sa kanyang trabaho sa gabi. Ngunit hindi tulad ng dati, mayroon na siyang kapanatagan dahil sa suporta ng kanyang pamilya. May kakaiba pong nangyayari kamakailan. Pagpapatuloy ni Miguel. Kapag nagmamaneho po ako, madalas na pupunta sa pamilya ang usapan namin ng mga pasahero. Para bang ang karanasan ko ay may naibabahagi rin sa iba. Napakagandang bagay niyan, ngumiti si Aurora. Siguro, nararamdaman ng mga pasahero mo ang kabaitan mo. Nang handa na ang kainan, sunod-sunod na nagsidatingan ng mga suki. Isang matandang kapitbahay, mga empleyado, mga estudyante, lahat sila ay minamahal ang lugar na ito na parang sarili nilang tahanan. Seiji, isang order ng tapsilog. Sige po, sandali lang. Bihasang gumalaw si Seiji. Ang kanyang mga kamay, na dati alanganin, ay kasing galing na ni Aurora sa pagluluto. Sa oras ng tanghalian, sabay-sabay silang kumain sa likod ng tindahan. Tay, nagsalita si Miguel. Mayroon po akong kasintahan na gusto ko nang pakasalan. Nagulat sina Seiji at Aurora at nagkatinginan. Anong klaseng babae siya, anak? Marahang tanong ni Aurora. Nakilala ko po siya sa trabaho. Isa po siyang nurse at napakabait niya. Naiintindihan niya rin po ang sitwasyon ng pamilya natin. Namula ang mukha ni Miguel. Napakagandang balita niyan. Tinapik ni Seiji ang balikat ng anak. Masaya kaming madaragdagan ng ating pamilya. Pero bago po iyon, may isa lang po akong gustong siguraduhin. Naging seryoso ang mukha ni Miguel. Tayo pong pamilya, mananatili po ba tayong magkakasama magpakailanman? Siyempre, sabay na sagot ni na Seiji at Aurora. Kung ganoon po, panatag na akong magpakasal. Gusto ko pong ipakilala sa kanya na mayroon akong isang napakabuting pamilya. Nang gabing iyon, muling binisita nilang tatlo ang lumang simbahan sa Betis. Wala na ang mga bulaklak, ngunit napakaganda ng luntiang kapaligiran. Isang taon na ang nakalipas, dito tayo nagsimula ng bagong buhay. Sabi ni Seiji. Ngayon, ipagdasal naman natin ang bagong buhay ni Miguel. Nag-alay ng kamay si Aurora. Sa loob ng simbahan, tahimik silang nanalangin. Pasasalamat para sa nawalang panahon, pasasalamat sa himala ng muling pagkikita, at panalangin para sa kaligayahan sa hinaharap. Pauwi, sinabi ni Miguel. Naiisip ko po, hindi po aksidente na nagkita tayo ni Itay noong gabing iyon. Siguro po, ginabayan tayo ni Lola mula sa langit. Maaaring ganoon nga. Tumingala si Seiji sa langit. Hanggang sa huli, inaalala niya tayo. Dapat tayong magpasalamat sa iyong ina. Tumingala rin si Aurora. Kung hindi dahil sa pagmamahal niya,
baka hindi tayo muling nagkita. Pagbalik sa kainan, nagsimula silang maghanda para sa kinabukasan. Naghanda ng mga sangkap, nagsaing ng kanin, at naglinis ng tindahan. Isang ordinaryong gawain, ngunit puno ng kaligayahan. Tay, Nay, biglang huminto si Miguel. Tunay na napakasaya natin, ano? Oo, sagot ni Seiji. Inabot man ng 30 taon, sa wakas, naging isang tunay na pamilya tayo. Siguro, kailangan din talaga ng mga likulikong daan sa buhay. Ngumiti si Aurora. Dahil doon, mas nararamdaman natin ang kaligayahan ngayon. Nang lumalim ang gabi, nagpahinga na silang tatlo. Ngunit sa kanilang mga puso, nanatiling mainit ang pag-asa para sa kinabukasan at ang pagmamahal para sa isa't isa. Sa labas, ang hangin ng tagsibol ay marahang umihip, hudyat ng pagsisimula ng isang bagong panahon. Ang kanilang buhay ay sumasapit na rin sa isang bagong yugto. Ang mga sugat ng nakaraan ay naghilom na at ang daan patungo sa hinaharap ay maliwanag. Ang maliit na ilaw mula sa Aurora's Eatery ay patuloy na nagbibigay ng init sa mga tao sa kanilang komunidad. At sa likod ng ilaw na yon, isang pamilya ang tahimik na humahabi ng kanilang kaligayahan. Minsan, ang buhay ay nagbibigay ng mga hindi inaasahang regalo. Itinuturo nito sa atin na ang mga bagay na akala natin ay nawala na, ay hindi pala tuluyang naglaho.